Morning. It's coffee time with God. Amen. Yes, our gospel reflection for today, the great commandment, taken from Matthew 22, verses 34 to 40. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Lord Jesus. Jesus Christ. Maganda yung tanong nung scholar dito, which is the great commandment? Sa dami ng commandments kasi, siguro talagang tinatanong niya, ano ba talaga dito? Nakasulat naman yun first, second, third. Obviously, dapat talagang ang sagot, you shall love the Lord, no? Ang nakagulat, yung pangalawa na sinabi na, love yourself, no? Love yourself as your neighbor. Na-strike ako dito yung love your neighbor as yourself. Kasi yung you shall love the Lord your God, talagang yan naman na number one. Yung nilagay niya yung number two yun. Ibig sabihin, ganun ka-importante kay God. Yung word na love, no? Yung loving yung neighbor. Not only to love, but yung self mo. Yun pala, mas ano sa akin, yung yourself. Kasi, sino ba yung hindi nagmamahal sa sarili mo, di ba? So, kaya parang sinabi niya, as yourself. Hindi na niya dinescribe pa kung paano. So, yun yung sa akin. Na parang, pag mahal mo yung sarili mo, ganun din yung pagmamahal mo sa iba. Marami kasing law, pero Mm-mm. dinescribe niya, yung importante, dalawa importante, is yung kay sa God, and then Yung, mas sumunod agad yung love your neighbor oo. as yourself. As yourself kasi normally ang tao talagang kung mahalin niya ang sarili niya, talagang halos ano yun, halos Hindi mo sasaktan yung sarili mo. sobra-sobra, Yeah. sobra-sobra. So, yun yan. So now, ang napili ko rito yung teacher, which commandment in the law is the greatest? Alam mo ang sagot ni Jesus dito? Hindi ito yung sarili niya But ito ay galing din sa Old Testament. That means before him, mga propeta ang nagsabi niyan.
Even in the Ten Commandments, mukhang yan yung ano, di ba? Oo. Ang dinagdag lang niya yung As yourself. love your neighbor. Yun dinagdag niya yun. Pero yung dalawa na yun, sabi niya, um, the whole law and the prophets depend on these two commandments. Pero mo parang talagang alam niya, even before him, alam niya na agad, no, wala naman nagtuturo ng ano eh. Ano ba ibig sabihin nito mga sinasabi ng prophet na yon? So he's really the God. May authority talaga siya eh. Dito pinakikita rin niya yun eh. Alam niya talaga, even from the beginning, alam niya yung mga plano ng Diyos sa mga sangkatauhan. Walang pagdududa eh. Nirefer niya ron sa mga sinulat ng mga propeta even before. Sa Ten Commandments, nandun din yun. Yeah. Okay. Tama, no? Dun sa Ten Commandments, chinek ko rin din. Wala dun yung love your neighbor as yourself. Andun siya sa marami. Parang ang sinasabi, you shall not murder, you shall not commit adultery. Yung adultery, you said Yung murder, may ano eh, kung anong ginagawa. Pero yung love your neighbor as yourself, wala eh. Dinagdag niya yun. Yung una, yung God, sabi na, tama yun. Pero yung pangalawa, ay wala talaga. Kaya pwede siyang, hindi, ano din eh, kung yung time na yon magtataka yung ano, wala yun sa listahan Di ba? Yun, no, ano ko lang to ha, gusto ko lang mag-react na kung nandun tayo sa time na yon marami tayong question na, saan niya nakuha yun? Nalaman niya, wala ka pa muna. Saan niya nakuha yung, pwede ba yung love yourself, di ba? Anyway, so, Wisdom niya, napakaganda. pinapakita yung wisdom niya. So ngayon, yung sabi mo nga na yung, napili mo yung the question itself. Kasi dun sa question itself, dun makikita unang-una, yung ugali nung panahon ng mga scholar noon. Medyo ma-pride sila. 'Di ba? Talagang ano yan, religious yan. Tapos tinetest nila si God. Ibig sabihin din, hindi nila, may doubt sila na, sino ba to? Son of God ba talaga to? Tinetest. Kung alam niya yun. Yeah, hindi, talagang pinapakita, nung time na yon yung suffering ni Jesus, na walang nahihirapan siyang papaniwalaan yung mga tao. 'Di ba? Kaya talagang ano eh, at kaya din tinanong mo. Anyway, so tama yon na yung question na yun is really something na it proves, no? It proof na si Jesus talaga is the Son of God kasi yung pagkasagot niyang yon. Pero nung time noon, hindi nila naisip yun. Ngayon lang tayo. No? Yan. So, doon tayo sa message, ano. So, sa akin talaga, yung message dito, ang ganda. Dahil, kung tayo man nagtatanong kay God, Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Ano ba dito? Lahat to, ganito. Yan na lang daw ang sundin natin. Kasi talagang tama, no? Kasi pag sinabi mong love God above all others, no? Your soul, your heart. Ibig sabihin, wala ka nang dapat kaduda kay God kasi mahal mo siya. Di ba? So, lahat yon. Ngayon, yung pangalawa, na love your neighbor as yourself. Diyan tayo mahihirapan. Kasi, ka-level natin yung mamahalin natin. But, yan, ito na ngayon. But, the good news is, since yung number one, sinabi niya, love God above all, no? In mind, heart, ganyan. Dahil ginawa natin yon, bibigyan niya tayo ngayon ng grasya para magawa natin yung second na greatest commandment. Kasi alam ni Lord, mahirap yon, di ba? Kasi nga ka-level natin, kung kaaway mo yon, how will you love that person, di ba? Wala naman nakalagay exception dito na pagkaaway mo o masama, huwag mo i-love. Hindi. Love as yourself pa, di ba? So ngayon, huwag tayong matakot na mahirap yung kasi dahil ginagawa na natin yung una,
Si Lord na ang magbibigay sa atin ng grasya para magawa natin yung number 2. Yun. So, nakakatuwa at thank you Lord for this passage kasi it gives us hope and strength na magagawa namin dahil mahal ka namin. Minahal ka namin at higit sa lahat yung pagmamahal mo sa amin bubabagsak and then lalabas na doon sa labas to love others. Mm. Amen. So, sundan ko na yon kasi sabi mo, kung sinunod mo yung first commandment, parang from there, mag-overflow yung grace ni God para magawa natin yung love your neighbor. Kasi napakahirap, no? Kung titingnan mo, marami tayong mga neighbor na mahirap mahalin. Kaya yung utos kasi ng Panginoon na yun, hindi naman niya winalify yun. Ang sabi niya, love your neighbor. In fact, sa mga huling mga pagtuturo pa niya, love your enemy. At saka And love, tsaka nung namatay siya, ano sabi niya? Forgive them for they do not know what they're doing. yun. Yung So, pinakakong siya sa cross. so importante yung message sa atin that when you do that yung first, sabi niya, first is love God. God, oh. Because importante yon. Doon manggagaling ang biyaya so we can do yung second commandment. Yeah. Makakasunod tayo sa second Yes. commandment. Yun yung maganda rito and it simplifies. Sabi nga, ang dami-dami mga batas na bawal ito, bawal yan, huwag mong gawin ito, no? And ang hirap talagang lahat. Madalas pa nga pinagtatalunan yan. Yung dalawang mabubuti, no? Pinagtatalunan nila yan. Pero ang basis pala for you to agree on the commandment of God is that etong dalawang commandment na ito, love God and then love your neighbor. Kung ganon, ibig sabihin, hindi niya sinabing pantay yun, ano? Yung love God. Sabi niya, that is the first. First yun eh. So, and the second, yun. Una. Tapos ito. Kaya nga may numbering eh. 1 and then 2. Hindi na sinabing both sabay. Oo. Ito muna. Hindi niya, hindi niya pinantay yun. Kasi doon nga manggagaling yung mga biyaya so that you will be able to do and follow the second commandment. Kasi pag mahal mo si God, magagawa mo bang siraan yung babae? Di ba hindi, di ba? Kaya parang automatic talaga din yun eh. Kaya si God, bibigyan ka ngayon yun ng grace na, Lord, ang hirap eh. Oh. Sige, mahalin mo lang ako nang bahala dyan. Parang gano'n. So, dapat lang tayo kailangan ng tiwala, no? Kasi pag wala tayong tiwala, nahihirapan si Lord mag-work sa atin pag wala tayong tiwala, wala tayong faith. Kasi yung faith po, yan din pumapasok talaga si Holy Spirit. Alam mo, meron akong napapansin minsan sa simbahan, no? Sobrang parang love na love nila si God. Araw-araw nagsisimba, tapos ang kapal nung kanilang booklet for novena. Ito yung mga worship, yan at saka devotion. Andyan lahat talaga. Pero minsan, magtataka ka. Bakit pagdating sa labas, parang hindi niya nasusunod yung second commandment. Siguro, nakakonsentrate sila sa first, love God, ganyan. Pero, hindi tingin ko yung pagka-love mo kasi si God, at yung talagang, totoo talaga, no? Hindi pwedeng makaaway mo yung baba kasi talagang ramdam mo na talaga si God. God is ulit, nag-take over na si Seo eh. So, ngayon, fruits na yun eh. Fruits na rin na nalalabas talaga yun. Parang kasi minsan, hindi ko nilalahat parang nagiging routine na kasi minsan yung pagpunta sa simbahan, magbabasa. Yung love God, naging mechanical. Oo, naging mechanical. Wala talaga sa... Parang feeling mo, basta nagbasa ako ng nagpunta ako sa bahay.
Ayan. na yun. No, it has to be here in your... Kaya nga sabi, hindi lang love God, sabi, di ba? With all your heart, with all your mind, with all... Lahat, buong katawan mo, hindi yung mind lang. Pero pag action, pwede ka nang hindi mag-ano. O kaya importante yung puso mo ba na kay Ito God? pala ang Oo. dagdag natin. Yeah. Pagka talagang nilove mo si God with all your heart, with all your strength, with all your mind, yung nagkakaroon talaga ng Yeah. transformation. Totoo. It would be easy to love Yeah. your neighbor. Correct. Yon. Pero pagka hindi ganun na nangyayari, that means Hindi kulang pa. yung iyong pagano, parang Oo. yung iyong pag-worship or pag-love kay God, parang Kulang. kailangan mo pag-isipan. Oo. Totoo nga bang Minsan, nagagawa ko yon or naging mechanical lang? Ibig sabihin, minsan, di ba, napapansin mo, magtataka ka, kaaway ko yun, pero ba't parang di na ako naiinis? O, di ba? Wala kang ginagawa. Ba't parang iba na yung pakiramdam ko sa kanya? Yun na yung grace na binibigay ni God sa akin. Kasi totoong nagwo-worship ka na talagang, Lord, I surrendered everything to you. Wala na akong daladalang sarili ko. Kaya, pinalitan na ni Lord yung katauhan mo, yung personality mo. Kaya ikaw mismo, magtataka ka, bakit dati naiinis ako pag ano, pero ba't ngayon parang hindi na, you see? Yeah. Ikaw mismo magtataka ka di ba? Kaya ang galing, miracle talaga. And talagang nakakatuwa, di ba? Okay. Amen. So, sa Monday na ulit tayo magkikita. Yes, and share this. Yeah, No, now, share. it's time to share Amen. yung ating mga na reflect dito sa nakaraan, itong linggo na ito. Nasa playlist po ito, yung mga na-miss nyo, pwede nyo pong balikan. Punta lang kayo sa playlist. And pagpunta nyo dun kasi nasa ano tayo MHC P-pop na channel, no? YouTube channel. Makikita nyo rin doon yung P-pop Live. Yan, meron din pong P-pop Live doon. Yung P-pop Live naman po, yan kami din po yung dalawa, pero more of family ang pinag-uusapan namin. Kaya sa playlist may mga titles, kunyari about children, pupunta kayo sa children, about parenting, about love, yan. So panoodin po ninyo yan. Okay. So see you again on Monday. Yes. Here in Coffee Time with God. Yeah.